10 tips para maging mayaman, gabay sa pag-unlad ng pinansyal. Maraming tao ang nangangarap yumaman, hindi ba? Pero ang tanong, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging mayaman? Higit pa riyan ang pagiging mayaman. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng kalayaan. Kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto mo. Kalayaan na tulungan ang iyong pamilya at kalayaan na mag-iwan ng magandang pamana. Kaya naman narito ang 10 practical na tips na makakatulong sa iyong pag-unlad pagdating sa pera at makamit ang tunay na kayamanan. Bago tayo magsimula, tanungin muna natin ang sarili, ano ba ang gusto nating marating sa buhay? Ano ba ang mga pangarap na gusto nating matupad? Ganon din sa pagyaman, kailangan nating magtakda ng mga layunin sa pananalapi na malinaw at sigurado. Isa sa mga pinakamahirap pero pinakamahalagang bagay sa pagyaman ay ang pagiging disiplinado sa paggastos. Alamin kung saan napupunta ang iyong pera at gumawa ng budget na iyong susundin. Tandaan, ang bawat piso na iyong natitipid ay isang piso na maaring lumago at makatulong sa iyo sa hinaharap. Ang pag-iipon ng pera ay isang magandang simula, pero hindi ito sapat. Para mas mapalago ang iyong pera, kailangan mong matutunan itong palaguin. Maraming uri ng pamuhunan, tulad ng stock market, real estate, at mutual funds. Mag-aral tungkol sa iba't ibang uri ng pamumuhunan at piliin ang mga bagay na kaya mo at naayon sa iyong mga layunin. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang isang trabaho lang. Maraming pagkataon online at offline para magkaroon ng dagdag na kita. Ang importante ay maging malihain at maging masipag sa paghahanap ng mga oportunidad. Ang pagyaman ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi pati na rin sa pagpapaunlad ng iyong sarili. Maghanap ng mga kurso o training programs na makakatulong sa iyong trabaho o negosyo. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan. Alam naman natin na mayroong good debt at bad debt. Ang good debt ay yung mga utang na nakakatulong sa iyo na kumita ng mas malaki, tulad ng pag-utang para sa negosyo o investment. Pero ang bad debt, ito yung mga utang na nagpapahirap sa iyo at nagpapalala ng iyong problema sa pera. Mas mainam na mabuhay ng simple at walang utang kaysa mabuhay ng maluho pero baon sa utang. Ang pagbili ng mga ari-arian tulad ng bahay o lupa ay isang magandang investment. Siguraduhing mag-research bago ka bumili at mag-ingat sa mga nakatagong bayarin o gastusin sa pag-maintain. Mag-consult sa mga real estate agent at abogado para siguradong tama ang iyong investment. Tandaan, ang pagbili ng ari-arian ay isang malaking desisyon kaya siguraduhing handa ka na. Maraming tao ang nakakalimot na ang kalusugan ay kayamanan din. Mag-ehersisyo ng regular, kumain ng masustansyang pagkain, at matulog ng sapat. Tandaan, ang iyong kalusugan ay ang iyong pinakamahalagang investment. Ang ating mga iniisip ay may malaking epekto sa ating mga ginagawa at sa ating tagumpay. Mag-isip ng positibo, magtakda ng mga layunin, at magtiwala sa iyong sarili. Tandaan, ang pagyaman ay hindi minamadali, kundi pinaghihirapan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera o ari-arian, kundi sa laki ng iyong puso. Magbigay ng tulong sa mga nangailangan at magbahagi ng iyong mga biyaya. Tandaan, ang pagiging mapagbigay ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapalakas ng iyong espiritu. Sa pagtatapos ng ating kwentuhan, nais kong iwan sa inyo na ang pagyaman ay isang proseso na nangangailangan ng disiplina, pagsisikap at pasensya. Ngunit sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tips na ito, mas malaki ang iyong tsansa na makamit ang iyong mga layunin sa pananalapi at magkaroon ng mas maginhawa at masayang buhay. Maraming salamat po.